Kamusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. Bumusina ka kung love mo ang traffic sa Maynila. Joke lang, ito ang Busina Arangkada with Coach Randy Dioneda. 30 minutes na kwentuhan at balitaan araw-araw. Busina Arangkada. May init na trending news stories, ang iyong matutunghayan. Busina Arangkada. Pag-uusapan din ang kahalagahan ng microinsurance at microfinancing sa The Micro Agenda segment. Bawat busina may sariling kwento. Dito lang yan sa Busina Arangkada. Alamin ang mga kwentong salveo na magpapaganda ng katawan, kalusugan, at passive income mo. Araw-araw kasalo mo sa tanghalian. Live. Busina Arangkada. Abangan ang mga trending news stories, The Micro Agenda at kwentong salveo sa Busina Arangkada kasama si Coach Randy dito lang sa The Flyers TV. Mag-subscribe na at bumusina. Okay, so mga katribo, mga ka-flyers, welcome dito sa ating Sunday edition ng ating Busina Arangkada Live. Dito pa rin po sa The Flyers TV. Ayan, open na po yung ating chat. Yung mga gusto po mag-chat online para mabasa natin ang ating kumustahan. Ano po? So again, kayo po ay nanonood dito sa The Flyers TV sa ating programang Busina Arangkada. Daily po tayong mayroong programa ng live. Gawing alas 11 ng umaga. Ano po? So, ang ating gagawin, of course, kukumustahin natin yung mga balita everyday kasi kailangan updated tayo araw-araw. Ano na ba yung mga nangyayari? Kasi alam niyo na, pag hindi tayo updated, bigla lang tayo nakakita, nakakabasa ng mga bagay-bagay na akala natin totoo, fake news na pala. Ano po? So, mas magandang updated tayo daily sa ating mga sa ating kapaligiran. Ano po, especially na sa mga nangyayari sa ating bansa. Ano po? So yan nga. And then of course, dito sa The Flyers TV sa Busina Arangkada, pag-uusapan din natin yung mga may init na issue ng ating mga kapwa member diyan sa mga lending or sa mga microfinance po ng mga organisasyon. Especially na po yung nangunguna na microfinance sa buong Pilipinas, walang iba po kundi ang CARD, ang Center for Agriculture and Rural Development. Ano po, kasi almost ang member ng mga yan ay talagang milyon na, nasa almost 10 million pataas. Ang mga insured nga nila ay nasa 40 na, 40 million pataas na. And then of course, pag-uusapan din natin sa ating programa, yung ating mga health bulletin, which is ang kwentong salveo naman. And then of course, pagkatapos niyan sa last portion ng ating programa is yung The F Entertainment, kung saan tayo po ay magpupumustahan. Ayan. So excited na ako na himayin. Ano na ba yung nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating kapaligiran? Ayan, so natulog lamang tayo kagabi. Ako nagtrabaho, matutulog pala ako mamaya eh. So natulog lamang tayo kagabi pero mayroon ng kaagad na mga kakaibang balita na naman. So may binabalita nga na lockdown. Oh, lockdown na naman. Pero ang magandang balita, sabi ng Department of Health, lockdown hindi kailangan sa MPAX. Okay, so nilinaw ng Department of Health nitong Sabado na walang batayan para magpatupad ng lockdown dahil nga sa MPAX na yan. Kasi hindi naman siya airborne disease.
Ayan. So, tatalakay na yan mamaya. And then, yun nga, katatapos na ng eleksyon sa ating bansa, and then kasama sa mga nagwagi bilang ehekutibo ng isang LGU, walang iba po kundi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakadetain dyan sa The Hague, sa Netherlands. Kaya ang topic dyan is, kailangan mapanumpa ang Pangulong Duterte within 6 months. Kaya nakikiusap yung Pangulo na bigyan siya ng pagkakataong makapanumpa sa kanyang tungkulin bilang isang mayor ng Davao City. So, paano kaya niya gagampanan yung tungkulin? Sa bagay. Problema na nila yun. Po? So, meron naman tayong batas para dyan. At saka meron tayong DILG na magpapatupad kung ano ang nararapat. And then, sa iba pang balita, ayun, work from home. Itinutulak daw ng Department of Labor and Employment para dun sa mga maaapektuhan ng EDSA rehabilitation. Oo nga naman. Kasi, yung pag-commute mo araw-araw, yung pagod, yung traffic, tapos pagdating mo sa trabaho, hindi ka na-relax. Apektado na yung trabaho mo and stress na yung katawan mo sa grabing stress ng traffic sa pagsakay sa pagbiyahe. Ano po? Ayan. Ayan. Sa ibang mga balita, ayon din sa ating balita, 3 negosyante mula sa Batangas pinatay at ibinaon sa Maguindanao. Kakaibang balita to, no? So, sana ay yung karahasan dapat ay hindi na patuloy na mamayani, no? Sana naman ay maging maganda ng ating kapaligiran na maiwasan ang ganitong uri ng mga krimen. Ano po? Ayan. Ito, tingnan natin ang West Philippine Sea. Sabi dito, pagpapatrolya ng China sa Scarborough Shoal. Fake news. Sabi yan ng Philippine Navy. Baka naman pinagtatakpan nyo naman dito ang China. Ayan. So, bisitahin na natin yung balitang ito. Unahin na natin itong balita dyan sa West Philippine Sea. Yun nga, ang sabi, pagpapatrolya ng China sa Scarborough Shoal. Fake news daw, according sa Philippine Navy. Fake news umano ang iniuulat ng China Southern Theater na nagsagawa ng pagpapatrolya ang kanilang mga barko at militia vessel sa Scarborough Shoal. Yun naman pala. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesman ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, na base sa kanilang monitoring ay 2 barko ng China Coast Guard at 6 na maritime militia vessels, 4 na bangkang pangisda mula sa Vietnam at 3 pa mula sa Taiwan ang nagmo-monitor na umaaligid sa Scarborough Shoal. No activity of PLA, or the People's Liberation Army Navy, was monitored. News like this are all part of information shaping operations by the China Communist Party to address any internal dissent or shade at the international discourse to their favor. Saan ang opisyal? Ang Scarborough Shoal ay nasasaklaw ng 200 miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas at nasa 124 nautical miles mula sa Baho di Masinloc sa Zambales, na kung saan ang sakop dapat is 200 nautical miles. So, pasok na pasok sa teritoryo ng Pilipinas. So, China, layas kayo dyan si Scarborough. The Philippine Navy and the AFP will continue to secure and protect our maritime domain as we remain committed to regional peace and stability, sabi ng Navy officer. Ayan, so yun pala yun. Ang sinasabi pala ng Philippine Navy, fake news yung pinapakalat ng China media na sila ay nagsasagawa ng pagpapatrolya diyan sa paligid ng Scarborough Shoal, tapos sasabihin nila na nasakop na naman nila yung teritoryo. So, ayan. So, kumusta kaya yung ating mga
mga katribo dyan sa West Philippines. Sana naman ay marami tayong huli. Lalo na ngayon na medyo malamig-lamig na dahil panahon na ng habagat. Ayan, puntahan natin yung balitang lockdown. Sabi dito, okay, balitang lockdown naman tayo. Nilinaw ng Department of Health or DOH nitong nakaraang Sabado na walang batayan para magpatupad ng lockdown dahil ang Mpox ay hindi isang airborne disease. Inihayag ito ng DOH bunsod ng kumakalat na fake news sa social media hinggil sa pagtaas ng bilang ng Mpox kaya magpapatupad na naman ng lockdown. Binigyan din ng ahensya na ang mga napapaulat ng mga kaso ng Mpox related ay dahil aktibo sa pag-aanunsyo ang mga local government unit, subalit hindi matatawag na major outbreak. Mas marami pang Mpox noong 2024. Mas marami ring naitala noong April. Kaya ngayong May 2025, nagkataon lamang na naghe-headline dahil aktibo at nag-aanunsyo na ngayon ang mga LGU ayon sa DOH. Yun naman pala, kumbaga aware na tayong lahat. Hindi kailangan magka-outbreak pa bago mag-anunsyo. So yun naman dapat. Kahit minimal pa lang yung problema, ginagawa na ng paraan para yung sambayan ng Pilipino ay maging aware. Kinampirma ni Domingo na mahigit sa 50 kaso ang naitala. 50 naitala noong Abril 2025, last month lang, na mas mababa naman sa 50 na nakumpirma sa buwan ng Mayo. Simula 2024, umabot sa 911 ang naitalang Mpox cases sa buong bansa. Tinitingnan namin ang epidemic cure, hindi kami tumitingin sa total. Kapag tumingin kasi sa total, ang impression parang dami-dami ng kaso, sabi ni Domingo sa panayam ng Super Radio DCWD. Inihalimbawa niya na noong September 2024, mahigit 200 kaso ang iniulat na posibleng Mpox. Subalit lumabas na halos kaso pala ng chickenpox. Magkaiba yun basta puro siya may pox. Iba yung fox din, yung letter F. Matapos makumpirma, mas mababa pa sa 20 ang Mpox cases. Ngayon. Okay. So, mas nababahala pa niya si Health Secretary Herbosa sa naitalang 56 to 57 kaso ng HIV kada araw. Ayan ito yung totoong epidemic, yung HIV cases. Kasi, sabi ni Secretary DOH Secretary Herbosa, ang naitatalang kaso ng HIV ay 56 to 57 na kaso kada araw. Ibig sabihin, araw-araw may na-infect ng HIV virus. O tumigil na kayo, tama na yan. Kaya nating pigilan yan. Basta marunong tayo magpigil. Ayan. So, yun nga, yung Mpox daw, hindi naman siya airborne, kaya hindi naman kailangan ng lockdown. Hindi siya katulad ng COVID-19. Ang COVID-19 airborne, na pwede mong malanghap, pwedeng malipat sa'yo sa pangitan ng paglanghap nito dahil nasama sa hangin. Okay? Dumako tayo dito sa balitang work from home para sa mga dumadaan sa EDSA. Sabi dito, itinutulak daw umano ng Department of Labor and Employment sa mga apektuhan ng EDSA rehab. Mag-apply kayo kung trabaho dyan sa malapit sa EDSA, para work from home tayo. Okay. So, pabor din ang Department of Labor and Employment, o DOLE, na magpatupad ng alternatibong work arrangement tulad ng working from home. Dahil sa maraming manggagawa ang maapektuhan ng EDSA rebuild na magsisimula sa Hunyo at 13. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa interagency meeting nitong Biyernes, ang suhestyon kung maaari ikonsidera ng mga employer ang work from home. Mutually beneficial po, hindi po makakapinsala sa magpapatuloy ng negosyo, pero matitiyak din po na hindi rin mapipinsala ang ating mga manggagawa, dagdag pa ni Laguesma. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, maraming establishmento at halos 50
50 na malls ang nasa kahabaan ng EDSA. Eh, hindi mo pwede mag-work from home sa malls. Eh, kung ikaw ay kung ikaw ay sales lady, mag-work from home ka? Sabi kasi dito 50 daw na malls ang nasa kahabaan ng EDSA. Kaya yung mga sales lady dyan, mag-work from home. Magbi-virtual kayo na magbibenta dyan sa mga malls. Ganun ba yun? Siguro tinutukoy dito ni Secretary or ng MMDA is maraming malls ang nasa kahabaan ng EDSA. Kaya maraming maapektuhan na pasahero at saka commuters. Pero kung ang pag-uusapan ay work from home, hindi naman ata ito ibig sabihin dito. Kasi pero kung nakarating ka ng EDSA, nandiyan din yung karamihan ng mga offices. Especially yung mga call centers, nandiyan sa kahabaan ng EDSA. Yung pwede pa yon mag-work from home sila. Pero yung mga mall, hindi mo pwede pa work from home ang mall. Kasi, anong gagawin nila sa bahay? Ayun. Pwede din naman, mag-online selling. Tapos pipick upin na lang doon sa mall. Pwede rin ganon. Sa bagay. May punto. Iginit naman ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP na maaring hindi epektibo sa ilang negosyante ang panukala na work from home. Oo nga, gaya ng mall. Hindi lang epektibo yun. Pero kung call center, effective yan. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao nila na mag-usap, diskartehan nila kanya-kanya, sabi ni ECOP President Sergio Ortiz. Humingi rin ng ECOP ng mga insentibo para sa mga establishmento na magpapatupad ng alternatibong work setups. Tama naman yan. Pero huwag lang yung kumpanya, pati kami ng mga empleyado, bigyan nyo naman ng incentives. Diba? Tagal-tagal na, hindi pa nataas ang sweldo Ayan. Okay, puntahan natin yung sunod na balita. So, yung kay President Duterte naman. Si Duterte po ay kasama sa mga nanalo na ehekutibo or executive leaders or mayor ng Davao City. Kaya po ay pinag-uusapang na mainit talaga kung paano siya makakasumpa sa kanyang tungkulin. And ayon sa balita, nakikipagpulong na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga abogado kung paano siyang makakapanumpa sa tungkulin bilang alkalde ng Davao City. Ayon kay Vice President Sara Duterte Carpio, ito ang napag-usapan nilang mag-ama matapos siyang bumisita sa ama sa loob ng bilangguan sa The Hague sa The Netherlands. Ang hiling lamang aniya ng dating Pangulo ay palayain siya dahil gusto niyang manumpa sa tungkulin. Si dating Pangulong Duterte ay nanalo nitong katatapos lamang na midterm elections laban kay dating Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Naniniwala naman ang Vice Presidente na lahat ay umaasang mapapauwi na ang dating Pangulo sa lalong madaling panahon dahil kailangan nila ng alkalde sa Davao. Ayun, wish granted. So sana nga ay mapauwi na at dito na lang litisin. Ilipat yung kaso ni President Duterte na crimes against humanity dito sa Pilipinas. Pero dapat maging member mo ang Pilipinas sa ICC. Tapos i-request natin na dito i-transfer yung kaso dito litisin para in case man na makonvict, dito na rin siya ikulong. At least madaling bisitahin ng kanyang mga alagad. Ng kanyang mga kapamilya. Kung din nga naman sa The Netherlands, ang layo. Diyos ko, ang pera. Magkano pamasahe balikan, euro pa naman yun. Ayan. So, puntahan natin yung pinatay. 3 negosyante mula sa Batangas. Pinatay at ibinaon diyan sa Maguindanao, sa Mindanao. Nahukay nitong Biyernes ng mga pulis ang mga bangkay ng 3 lalaking mga taga-Kalatagan, Batangas na mga dealers ng hybrid na kambing na pang-breeding. Makalipas ang 1 linggo, matapos silang maiulat na nawawala sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Kung saan may katransaksyon umano, yung 3 sa isang residente sa naturang bayan. Kinumpirma itong Sabado ng mga opisyal ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office at ni Brigadier General Romeo Juan Macapas
Director ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region na inilibing sa isang mababaw na hukay ang 3 negosyanteng Batanggenyo na pinaslang malapit sa isang rubber plantation sa barangay Nabundas sa Sharif, Saydona, habang nakagapo sa likod ang kanilang mga kamay. Nakilala ang 3 ng mga kamag-anak sa Batangas Province sa kanilang mga damit na kanilang suot sa mga larawang kanilang huling pinadala mula sa Sharif, Saydona, Mustapa, gamit ang kanilang mga cellphones bago tuluyang nawala ng kanilang kontak sa kanilang mga pamilya. May mga kumakalat na usap-usapan at mga text messages sa Maguindanao del Sur na may katransaksyon na isang nagngangalang Khomeini Bunsuantan ang 3 nang huli silang makita sa isang lugar sa naturang bayan. Kinidnap di umano ang 3 ng 5 lalaki, dinala sa isang rubber plantation sa isang liblib na puok sa barangay Nabundas, kung saan sila binaril isa-isa na nakagapos at inilibing sa isang mababaw na hukay, ayon sa ilang mga community leaders sa Sharif, Saydona, Mustapa. So, kawawa naman yung 3 negosyante. Bakit kasi taga Batangas kayo, nandayuhan pa kayo sa Mindanao para magbenta ng pambreeding na kambing? Ay, alam niyo naman, Mindanao ay, syempre, hindi tayo taga dyan. So, dahil kayo nag-iingat. So, maalala ko nga nung ako yung katrabaho pa dyan sa Mindanao, na-assign ako dyan sa Cagayan de Oro before, mismong taga Mindanao yung mga tauhan namin, doon sa pabrika na minamanage natin noon kasama ng aking grupo na inassign ng ating boss. Bali nag-deliver sila. Sila ay sila ay hinarang, kinidnap. Kinidnap din sila. Pinababa doon sa sasakyan. Di ko lang sure kung lahat sila, parang yung ahente lang namin. Tapos nawala siya, hindi namin makontak. Nung nakontak na siya, nakahubot-hubad, naka-underwear na lang siya. Tinanggal yung mga damit, lahat. Tas basag yung bungo Hindi bungo, basag yung ilong. Yun, yung bungo dun sa ilong, yung kanyang buto sa ilong. As in, binugbog na, tapos hinubaran. So, taga doon na mismo yun Ibig sabihin, kahit taga doon sa kanilang lugar, wala silang sinasanto. Wala namang ginawang masama siguro. Siguro gawa ng negosyante din kasi. Yun kasi yung tauhan namin is kilalang ahente. Kaya medyo ganito nangyari. So, tayo bilang mga negosyante, bilang mga kilalang nagdi-deal ng kung ano-ano, yung mga nagpapautang, nagdi-negosyo, kahit maliit ang puhunan, maliit ang dala-dalang pera, lagi tayong mag-ingat kasi syempre, pag may perang usapan, mainit sa mata ng tao yan. Lalo yung mga maniningil. So, yan, babantayan kayo, abangan kayo para mabawi yung siningil nyo. Tapos pag kayo pa'y lumaban, edi patay pa tayo. So, ganun siguro nangyari dyan. So, sana naman ay huwag niyong maulit at mabigyan ng katarungan itong mga taong ito na naghahanap buhay lang naman sana ng patas. So, yan po yung kumustahan natin ngayong umaga sa balitang trending news stories ngayon. Yan po yung mga development ngayong araw ng linggo. 1 sa buwan ng Hunyo. Ayan. So, medyo maganda-gandang panahon kasi hindi masyadong mainit. Sabi nga ng Pag-asa ay pumasok na po ang habagat. At kapag pumasok ng habagat, automatic ang kasunod yan ay tag-ulan na. Kaya yung mga bubong natin, asikasuhin na silipin na yung mga medyo may sunisinag-sinag na liwanag ng araw kasi ang sunod na papasok dyan hindi na liwanag ng araw kundi tubig ulan. So lagyan na yan ng mga ng mga pangharang dyan sa butas, palitan ng bubong o kaya pinturahan para yung mga maliliit na butas ay matakpan na hindi kayo mapasok dyan sa loob. Yan. So tuloy-tuloy na tayo sa ating ikalawang bahagi. Walang iba po kundi ang Connect to Card. So, may nag-message sa atin, may nag-message sa atin dito sa ating YouTube channel. So, ang sabi niya, nagtatanong siya kasi ang tanong niya, Coach Randy, bakit namatay yung aking nanay? Insured siya sa Golden Life Insurance Program ng Card MRI. Pero,
ang natanggap lamang namin na insurance benefit ay 25,000. Matagal na siyang member, 13 years ng member ng card. Okay, so ano nga ba? Ano nga ba ang basihan sa pagbibigay ng benefits dyan sa Card MRI Golden Life Insurance Program? So, kung ikaw ay taga-Card MRI, pwede ka mag-comment below. Ano po, paano nangyari na 25,000 na lang yung natanggap ng ating taga-subaybay dito sa ating programa na 25,000 na lang yung natanggap na benefits sa insurance na ang nanay niya daw ay member or insured sa Golden Life Insurance Program ng card at 13 years ng member sa card. Okay, so ipapaliwalag natin. Ano po? Yan. Yan, level up na talaga. Ayan. So, ganito po kasi yung mga pangyayari. Ano, para alam po natin. So, ang nangyari, ganito. Yung namatay na member po siya ng card for 13 years. And kasalukuyan, siya po ay member ng Golden Life Insurance Program. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, ang Golden Life Insurance Program or GLIP ng Card MRI ay nag-uumpisa po sa edad na 70 years old. Gets? 70. Kapag sinabing 70, ano po? So, 70 yun. Kapag sinabing 70, 70 yun. O talaga, puts normal yon. Sige, pag sinabing 70, 70 yun. O kaya sa Tagalog, 70. Ano po? So, ibig sabihin, kapag ang member ng Card MRI ay nag-edad na ng 70, automatic po, mawawala na siya doon sa Basic Life Insurance Program. Yung Basic Life Insurance Program na yan po ang insurance ng card mula sa pagsali mo, sa unang pagsali mo hanggang edad na 69. Ano po? Yan. Ang benefits dyan sa Basic Life Insurance Program ay ang benefits ay pag natural death 50,000, pag accidental death 100,000. So depende pa yung kung ilang taong kang member. So dahil 13 years na member si nanay yung namatay, so pasok siya doon sa 50,000 natural death or 100,000 accidental death. Kaya lang nangyari, doon sa Basic Life Insurance Program, walang nangyari kay nanay, hindi siya namatay. Namatay siya nung siya ay inag-edad na sa lampas 70, kung saan siya ay tumawid na sa Golden Life. So, ibig sabihin, hindi na siya member ng Basic Life Insurance. So, talakayin natin sa ibang video or sa ibang live ang Basic Life Insurance. So, sa edad na 70, malilipat ka doon sa tinatawag na Golden Life Insurance Program. Ibig sabihin, mag-uumpisa sa zero ang insurance mo. Ang kagandahan lang dito sa Card MRI, meron silang Golden Life. Ibig sabihin, mula edad na 70 hanggang 100 years old, pwede kang ma-insured dito sa Golden Life Insurance Program. Yun nga lang, mamimili ka ng dalawang opsyon. Magkano insurance benefit ang gusto mo? Dalawa po ang pagpipilian, 25,000 at saka 50,000. So, ibig sabihin, si nanay na namatay, kaya ang natanggap niya ay, or ng mga beneficiary ay 25,000, marahil, ang pinili ni nanay nung siya ay nag-transfer sa Golden Life ay 25,000 na benefits. So, ibig sabihin, mula 70 hanggang edad na 100 years old, hanggat buhay pa si member, automatic, kung may mangyari man, 25,000 lang talaga yung limit na makukuha na insurance. Kasi yun lang ang babayaran niya doon, yung 25,000. Ano po? And babayaran niya na 25,000 na yan sa loob ng 10 years lang. Okay? After 10 years, ibig sabihin, mula 70 hanggang 80, yung ka lang magbabayad niyan. Pag nag-edad ka na ng 81, tapos na ang pagbabayad. Pero insured ka pa rin dyan hanggang edad na 100. Ngayon, kung ang pinili nila na 50,000, syempre, mas mataas ang premium doon.
So, kahit anong mangyari sa'yo, mula 70 hanggang edad na 100, in between may mangyari, edi 50 milyong makukuha. So, yun po yung paliwanag doon sa ating taga-subaybay. Ano po na nag-comment doon sa ating video na bakit daw 25,000 lang yun nakuha. So, doon po sa basic life, may binalik na po doon. Bago siya lumipat sa Golden Life, may isinauli na po si Card MRI. Ang tinatawag yan is yung refund of contribution. Ibinalik na po sa kanya. Kaya, ganun po yung nangyari. Ano po? So, muli, yung 25,000 po ay, yun po yung pinili na option ng member nung siya po ay lumipat sa Golden Life Insurance Program. At dalawa lang pong pagpipilian, paglilipat ka, 25,000 at saka 50,000. At kagandahan naman yan sa Golden Life. For example, si nanay ay edad 70. Lumipat siya sa Golden Life. First payment niya, pinili niya ay 25,000. Isang linggo pa lang siya na nagbabayad doon sa 25,000 na yon. Ano po? Isang linggo pa lang siya na nagbabayad doon sa 25,000 na benefits na yon. After isang linggo, namatay na siya. Automatic, 25,000 po ang matatanggap nila na benefits. Isipin mo yun, magkano lang yung binayad mo doon? 50 pesos ata yun? Ang halaga ng premium na yon, di ba? Pero makakuha ka ng 25,000. So, ganun po siya kaganda. Kung ang pinili niya 50,000, tapos nakapagbayad siya ng 100 pesos pa lang, tapos namatay, automatic, makukuha niya po yung 50,000 ng beneficiary. Kasi yun po yung policy na pinili niya nung siya ilumipat sa Golden Life. So, yun po yung paliwanag dyan. Ano po? So, sa mga taga-Card MRI, mga member ng Card Rizal Bank, Card MRI Rizal Bank, Card Bank, Card SME Bank, at saka ng iba pang institusyon ng Card MRI, Card Inc. Ano po? So, mag-comment below kayo dyan. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayo magtanong sa ating live video everyday. Ano po? Magdi-discuss tayo ng mga microfinancing topic at saka microinsurance topic dito sa ating live video sa ating Busina Arangkada. Okay? So, yan po yung ating paksa about naman sa Connect to Card, the micro agenda. Yan. Okay, duwa ko naman tayo sa next topic natin. Walang iba po kundi ang kwentong Salveo. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga about Salveo, walang iba po kundi yung paborito ko. Ang paborito kong kape. Kasi tayo po ay call center. So, syempre, pag call center agent ka, mahilig ka sa kape. Kaya, inire-recommend natin kung ikaw ay call center, ito na po yung gawin mong coffee. Ano po, shiitake or kaya ang good shape. Ano po, so recommended ko yung shiitake dun sa mga mahilig sa strong coffee. Yung good shape naman, para dun sa mga medyo gusto magpapayat pa. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay, ang shiitake po, ang shiitake coffee ay gawa siya sa 8 mushroom coffee. Mushroom, what I mean. Isa po itong kape na gawa po sa 8-in-1. Meron po siyang shiitake, meron siyang maitake, meron siyang, agaricus, meron siyang reishi. Basta marami siyang ingredient na na organic. Ang pampalasa niya or ang pan-asukal niya ay stevia. Tapos meron siyang mushroom, may Salveo barley grass po siya na halo, may psyllium husk. Marami siyang halo na organic, kaya safe siya. At proven siya na This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay? So, proven po siya na effective. Saka meron siyang anti-cancer property. Kaya, dun sa mga may cancer, nagpapalpitate yung kanilang heart, safe po ito na shiitake. Kaya pwede nyo po itong inumin. At saka ang kagandahan nito, hindi siya yung klase ng kape na pag ininom mo siya, para kang bagag na hindi ka makatulog.
Pag ikaw ay gustong makatulog, pag uminom ka ng shiitake, mas lalo ka nga antokin nito at makakatulog kayong masarap. Pero kung gusto mo na magising, pag uminom ka nito, habang trabaho ka, gising ka din, ganun siya. So, depende doon sa katawan mo kung paano mo siya gagamitin, pampatulog ba o pampagising. Kaya pwede mo siyang inumin kahit ikaw ay matutulog na, ang himbing ng tulog mo dito. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay, dito naman tayo sa Good Shape Garcinia Latte ng SBG. Ano po? So, ganun din siya. Meron siyang halong mushroom coffee. Tapos, mostly meron siyang Salveo Barley Grass. Ang function po nito ay pangtanggal ng mga taba-taba sa atin. Ang kagandahan nito, hindi naman siya tinatanggal yung taba ng basta-basta. Sinusuppress niya lang yung ating diet. Ibig sabihin, kapag mahilig kang uminom ng Garcinia, Good Shape Garcinia Latte, yung para bang pag uminom ka nito, parang busog ka na kaagad. Kasi meron siyang fiber. Ano po, kaya hindi mo na kailangan kumain pa ng kanin. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay? So, yan po. Doon sa mga gusto magpapayat, very effective siya. Kasi una sa lahat, organic po siya, safe na safe. Hindi niya po tutunawin ng basta-basta yung taba mo. Tutulungan ka pa niya na huwag kang mag-crave. Huwag kang magka-crave kahit gaano pa kasarap yung pagkain kapag yun. At saka, hindi mo namamalayan, yung pag-lose mo ng iyong weight, hindi mo namamalayan. Hindi gaya ng iba na parang ang laki ng epekto. Ito walang side effect. Kaya ang ganda niya. So, subukan nyo na po itong dalawang kape natin. Itong shiitake, mushroom coffee, at itong Good Shape. Yan. Garcinia Latte. Gawang Salveo po ito. This is it. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is Yan. So, yan po yung ating mga kape ng Salveo. So, saan siya mabibili? Dito po sa caption nitong ating video, meron po diyang Salveo shop link. So, i-click nyo lamang po yan, then add to cart, COD nationwide. Pwede rin po kayo sumali, mag-join as authorized distributor or member para po ma-avail yung lifetime discount. Para pag member ka, discounted ka lifetime, makukuha mo ito ng mas mura kasi nga, less yung membership discount natin. So, kung paano maging member, meron ding link dyan sa caption nitong ating video. Hanapin nyo lang po yung opportunity, Salveo Well opportunity. Click mo yung link, then sign up. Kung hindi alam gagawin, message nyo lang po ako. May messenger ako dyan sa link. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay, so yan po yung kabuuan ng ating pagtatalakayan ngayong umaga. Kumusta po ang lahat? Again, araw po ng linggo, unang araw sa buwan ng Hunyo. Ano po, yung Hunyo, alam niyo naman yan ay panahon ng tag-ulan. Ano po, kaya handa dapat ay yan. At hindi lang yon, panahon din po ito ng pagsisimula ng pag-uumpisa, pag-prepare ng pasukan para sa ating mga kabataan. Ano po? So sana po ay tayo ready na sa ating darating na pasukan. Ready na tayo sa darating na tag-ulan. At ready na tayo sa mga darating na kaperahan natin. Ano po? Dito po sa The Flyers TV, sa Busina Arangkada, tuturuan namin kayong kumita ng kumita. Basta po kayo ay sumunod lamang sa ating mga pinag-uusapan na topic. Especially dyan sa mga micro-insurance, micro-financing, hinahatid ng card MRI. At syempre sa negosyo at sa health bullet hinahatid ng Salveo Barley Grass. Ano po? So magpa-member tayo para tayo po ay hindi lang basta lalakas, hindi lang basta tayo magiging healthy, kundi kikita pa tayo na hindi natin namamalayan. Ang ganda po ng Salveo Barley kasi meron siyang business side. I-discuss natin sa mga susunod na araw. Ano po? So, para sa karagdagang detalye, puntahan nyo yung kwentong Salveo playlist natin sa loob ng ating channel. Pakinggan nyo, panoorin nyo yung mga kwentong Salveo natin dyan. Ang gaganda. May inspire kayo, hindi po yung pang-inspire lang. Totoong kwento po ang mga yan, ng mga kwentong Salveo. Muli, ito pang yung Coach Randy. Binabati ko po kayo na maligayang araw. Happy Sunday. Katribo, dapat isa ka na sa atin. Don't forget to
subscribe this channel. Hit mo na subscribe dyan kung gusto mong mag-join sa ating club, mas maganda. I-follow yung ating mga other channel sa YouTube, The Flyers TV, sa Facebook, The Flyers TV, sa TikTok, The Flyers TV pa rin yan, at saka sa Twitter, The Flyers TV pa rin. Ano po? So, kita-kita-kits tayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, ang inyong ka-flyer, ang inyong ka-tribo. So, thank you so much sa lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa.